Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Hala mga kapatrol, trending pa rin hanggang ngayon sa social media ang isang larawan ni Junmar Fajardo na mukhang merong natangay na magandang dilag. At nakakatuwa ang reaksyon ng mga fans dito at lahat nagsasabing inuwi daw ni Junmar Fajardo itong si Latvian girl na siyang kanyang bagong girlfriend. Well, hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero sabi nga nila, a picture is worth 1,000 words. Kung totoo man ito, ay magiging masaya tayo para kay Junmar Fajardo dahil mukhang matagal na rin siyang walang girlfriend. The last time I checked, ay si Ariel Patnongon, ang kanyang GF, the former Ateneo Lady Eagles middle blocker, pero nagkahiwalay rin. And it's about time na magkaroon na rin ng bago si Abay. Go Junmar! Samantala, alam naman natin kung gaano kaganda ang nilaro ni Kai Sotto sa game versus Latvia, na kung saan bumilib ang lahat sa kanyang skill set. Akala daw kasi nila na bano si Kai dahil he is known to be a soft player until the Latvia game, na nakita nila kung gaano nakalakas si Kai at kagaling. At dahil sa pinakita ni Kai sa game against Latvia, ay hindi malayong makatanggap si Kai ng mga offers galing sa mga professional leagues in Europe. Ito ang kagandahan sa system ni Coach Tim Cone dahil lahat ng mga players ay may kanya-kanyang pagkakataon na maipakita ang kanilang galing. Kai Sotto has his time to shine. Ganun rin si Junmar Fajardo, pero hindi lang silang dalawa, kundi pati si Dwight Ramos ay nagpakitang gilas rin. Kasama si Chris Newsome na kung saan he made sure na malaki ang kanyang impact sa depensa given ang performance ni Justin Brownlee, pero pati si Carl Tamayo has his own share of limelight. Pati si Sergi Perez na pinakita niya na kahit maliit ay nakakapuwing rin. So in other words, ang daming mga players ang nagpakitang gilas. Samantala, dumating na sa Pilipinas si Dwight Howard, ang former NBA All-Star at Slam Dunk King, na naibalitang posibleng maglalaro sa PBA next season. Sa ngayon ay nakakontrata si Dwight Howard sa Taiwan Mustangs, pero who knows, baka sa Barangay Ginebra raw ang kanyang next destination. For now, ay bakasyon muna siya ng 2 weeks dito sa Pilipinas at mag-Boracay daw muna ang former Los Angeles Lakers star. Samantala, pahinga muna si Kai Sotto ng 1 o 2 linggo to make sure na maghilom ang kanyang minor rib injury at pagkatapos ay siguradong balik ensayo na naman ang ating idol at tuloy-tuloy ang kanyang workout in preparation sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League sa kanyang bagong team na Koshigoya Alphas. It is expected na pagbalik ni Kai sa Japan B-League ay ibang Kai Sotto na ang ating makikita. Expect Kai to dominate inside the paint and use his newfound strength to bully his way to the basket. Gone are those days na soft player ang tingin kay Kai. Ngayon si Kai na ang mambubuli at hindi na siya natitinag sa ilalim kahit against the physicality sa mga European players. Kaya nga tinira na lang siya at in-undercut upang masigurong mawala siya sa laro dahil alam nila na hindi nila kaya ang lakas, tangkad at galing ni Kai. At ito ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Eduardo Yabes, need lang backup ni Kai like AJ Edo. At kung Thompson naglaro pa sana, champion na. Shoutout at Pasensya no tunay. We should understand Coach Tim Cone using a system. We can just say we want him, we want this, we want that players. It also depends on the availability of the player. Let us leave to it to Coach Tim Cone and the SBP to decide. We don't really know for whatever reasons a player can't be in the pool. It is not easy to learn also Coach Tim Cone's system by any player. It takes time. They need our support, not bashes.
At balitang NBA naman. Bakit si Brandon Ingram ang unang tunay na pagsubok ng NBA? Sa kung ano ang tumutukoy sa isang max player sa ilalim ng bagong CBA. Ang mga usapan sa pag-trade kay Brandon Ingram ay tumatahimik. Kaya bakit tila walang gustong kumuha sa bituin ng New Orleans Pelicans? Sa halos karamihan ng kanyang karera, may malaking halaga sa trade si Brandon Ingram. Noong 2017, hayag na sinabi ni Paul George na gusto niyang sumali sa Los Angeles Lakers. Ngunit hindi inalok ng Lakers si Brandon Ingram pagkatapos ng kanyang rookie season. Ngunit 2 taon pagkatapos, ginawa siya ng Los Angeles Lakers ang centerpiece sa isang malaking trade para kay Anthony Davis na noon ay 26 years old at may mataas na halaga. Sinabi ni ESPN si Zach Lowe na maaring ang trade para kay Anthony Davis ang pinakamahalagang trade ng isang veteranong NBA player mula nang kunin ng Los Angeles Lakers si Kareem Abdul-Jabbar mula sa Milwaukee Bucks noong 1975. At noong 2022, bagaman tila available si Kevin Durant, ang mga ulat ay nagpahiwatig na hindi handa ang New Orleans Pelicans na ipadala siya sa Brooklyn Nets. Ito ay hindi basta-basta lamang, ito ay 3 kakaibang yugto sa karera ni Brandon Ingram. Bawat isa ay may mga tunay na dahilan para tanungin ang kanyang halaga. Ang kanyang unang taong bilang rookie, halos hindi umabot sa 40% ang kanyang field goal shooting at may average na 9.4 points. Ang season bago siya i-trade para kay Anthony Davis ay natapos dahil sa blood clot, ang kondisyon na nagtapos sa karera ni Chris Bosh. Kakatapos lamang niyang mag-miss ng 27 games sa 2021-22 season nang pigilang isama siya sa mga usapan tungkol kay Kevin Durant. Ito ay patuloy na nagpapahalaga sa maraming kupunan. Sa unang 6 o 7 taon ng kanyang karera, itinuturing ng NBA si Brandon Ingram bilang isang superstar o at least someone with the potential to become one. Pero bakit tila walang gustong kumuha sa kanya ngayon? Well, that might be an exaggeration and it might be not. Ang New Orleans Pelicans ay kailangan na talaga siyang i-trade. Nagdagdag lamang sila ng isa pang shot creator na si DeJounte Murray. Magbibigay sila ng malaking rookie extension kay Trey Murphy at meron ng maximum contract si Zion Williamson. Si Herb Jones ay napakahalaga sa depensa upang ilabas sa bench. Wala nang available sa starting job sa New Orleans Pelicans maliban sa center na sa kasalukuyan ay may malaking butas. Kailangan ng Pelicans na mag-trade ng isang tao para makakuha ng malaking center. Si Brandon Ingram ang logical na candidate para sa trade. Kahit kung wala ang butas na yon sa center, ang luxury tax ay tiyak na problema. Hindi mo mababayaran lahat ng tao. At ang pagpapanatili kay Murray, Murphy, Williams, Jones, CJ McCollum at Ingram at isang center ay hindi practical. Ang pag-uusap natin dito ay tungkol sa isang small market team ng New Orleans Pelicans na sa kasalukuyan ay pilit na umiiwas sa luxury tax na nagpapatunay na kailangan talaga siyang magdesisyon. Someone has to go. Dapat si Brandon Ingram ang magpaalam.